Kailangan, ano nyo yan? Gamitin ninyo for the glory of God. Kaya lang, siyempre, according sa level of faith yan. Sabi nga, if your gift is the gift of prophecy, prophesy according to the measure of your faith. So kung hindi pa, kulang pa yung faith mo para i-release mo yung word ni Lord, patuloy ka pang mag-practice ng speaking in other tongues. Sapagkat ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay gift ng Holy Spirit sa atin para lumakas ang faith natin. You don't need to attend any revival conferences for you to experience revival. You don't need to hear anointed speakers for you to be revived spiritually. You just pray in tongues for more than 1 hour. Mapipil mo agad, recharge ka. At saan makikita yun? Sa book of Jude, verse 20. Ang sabi doon ay, build up your most holy faith, praying in the Spirit. Yung praying in the Spirit, yun yung pananalangin gamit ang iba't ibang wika. Foreign language. Ibinibuild mo yung iyong faith. Kaya yung iba, nagtataka kayo, bakit bumibilang ng mga taon nandiyan pa rin sa gawain? Hindi man lang nang lalamig din, nagsawa sa pagbabasa ng Bible. 50 years na kay Lord, hanggang ngayon, basa pa rin ang basa ng Bible. What is their secret? Yung lagi pong nagpe-praying in the Spirit, of nagpe-pray in tongues. Kasi yun ay prayer language ng Holy Spirit. Pag nagamit mo yun, na-exercise mo yun, lalakas ka, titibay ka. Yung faith mo, nag-a-arise siya. Yun po yun. Yan ang secret ng marami mga Pentecostal believers. Kaya hanggang ngayon, namamayagpag sila dyan sa Europe, sa Amerika. Talaga namang active sila, aggressive sila sa paglilingkod sa Diyos. Because they use the gift of tongues. Pero di ka basta-basta nakaka-receive ng gift of tongues. Malibang matanggap mo muna ang baptism in the Holy Spirit with initial evidence of speaking in tongues. Yan po yun. Tapos later on, magulat ka na lang, abang nag-worship, bigla na lang may kumunto ng dila mo, nagsalita ka iba't ibang lingwahe. Sige lang, tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang. Marami ako nakitang ganyan, lalo na sa YouTube. Yung mga nag-speaking in tongues, yung iba bumabagsak talaga. Pagbagsak na ganyan, wala na ng malay. And then, nung matapos yung worship nila, tumayo, nagpatotoo, nakadating daw siya sa heaven. At doon ay nakaharap niya si Lord sa kanyang throne. Pwede nga lang niya makita yung mukha ni God. Yung iba naman, nung makapag-speaking tongues, napunta naman sa impyerno. Nakita nila yung mga taong pinahihirapan doon. Kaya sabi nila, pagkatapos ng service, mag-evangelize siya because I don't want people to go to hell. Because hell is a worst punishment for sinners. Sabi niyang ganun. So may mga testimony po yun. Yung iba naman, pagkatapos mag-speaking in tongues, ito po ay pila, hindi makalakad, bumagsak, ng pagkatapos biglang tumayo, galing na agad. So yan po ay yung mga testimonies ng tinatawag natin Pentecostal move of the Holy Spirit, which is, I am preaching to you sa mga gifts na ating pinangangaral. At magiging very exciting ang ating paglilingkod kay Lord. Hindi siya boring. Hindi siya parang every Sunday lang, nakaupo ka lang dyan. Di ba? Tagabutas ng silya. Di ba? Ang role mo lang ay mapabilang ka sa attendance. Yun lang ang role. O pang 120 ka. Hindi yun dapat na role natin sa ministry. Amen? Pagagamit tayo kay Lord. Meron pa nga akong napanood sa YouTube, nag-speaking in tongues. Tapos, nang bumagsak siya, nabangga niya yung taong bulag. Biglang bumagsak yung bulag, biglang nagsisisigaw, bigla siya nakakita. Di ba pagbagsak niya, tumama ang namang parte ng katawan niya doon sa isang taong may sakit, nag-healed. Why? Kasi pag nag-speaking in tongues ka, pwede pong pinupuno ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Your entire body is full of the power of the Holy Spirit. Ang sino mang matouch mo, magkakaroon ng miracle. Nagkaroon po ng mga healing, sigawan lahat yung mga tao.
Kaya next service nila, kapal na naman ng tao. Bakit po kamo? Ang daming bulag na dinala sa gawain. At pagkatapos noon, mga nakakita yung mga bulag. Kasi worship lang is enough. They don't need preaching anymore. Worship is enough. Ganun po kapatid ang gawain eh. Pag naranasan natin yung Pentecostal move na yan ng Holy Spirit, wala na pong preaching. Worship lang is enough na sa atin. Habang tayo nag-worship, kinakausap na tayo ng Diyos. Yun na yung message eh. Personal, kinakausap ka ng Lord sa heart mo. Dumating ka dito, samba ko lang mukha mo, umuwi ka, nakangiti, kalimutan mo na yung problema. Kasi bakit? Narinig mo sa espiritu mo, sabi daw ni Lord sa'yo, tutulungan kita. Yun na yung message eh. Yun na yung, wala na kailangan ng preaching. Alam mo, pag nagsasalita na ang Holy Spirit sa puso natin, we don't need any preaching anymore. Kasi nag-i-speak na siya. Kaya nga tayo makikinig ng Word of God because we want to hear God. Eh, nagsalita na sa puso mo eh. Okay na yun. Kaya pagkatapos ng praise and worship, masaya na lahat. Uwian na. Tapos na ang service. Di ba? Ngayon sabi ng isa, anong message ni Lord? Wala akong narinig. Ang problema, hindi ka ata kinausap ng Holy Spirit, di mo narinig yung mensahe niya, o kaya, kasi masyado kang busy sa panonood sa mga kapatiran. May nakita ka na yung isa ay umiiyak, yung isa naman tumatawa. Kaya naisip po, mga luko-luko ata ito, mga taong ito. Nag-o-observe ka lang sa gawain eh. Kailangan tanggalin natin yun. Maging participator ka ng gawain ng Panginoon. Amen? Yun po yung mga gifts na yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, niloob ng Diyos na salaysayin sa inyo, iba-ibang gifts eh. Di ba? Sige nga, reviewin nga natin sandali yung mga gifts na yan. Ano-ano yung mga gifts na yan sa atin pong topic about God is the giver of gifts. Nasa part 5 na po tayo. What are the gifts that God has prepared to give to all of His believers? Siyempre, unang-unang gift sa lahat, ito ang pinakaunang-una. Ibig sabihin, importante sa lahat ng gift. Ano yun? The gift of salvation. Kasi kung wala ka niyan, hindi ka pupunta sa langit. Libre yan, walang bayad. Wala kang pwedeng idagdag yan. Okay? Kaya nga gift eh, regalo. Wala kang idadagdag, yan ay regalo ng Diyos sa'yo. Ang Diyos ang nag-prepare ng kaligtasan para sa'yo. Inihanda niya yun nang mamatay si Jesus sa cross. Pinrepair niya yun. Kaya hindi ka na kailangan magpapako sa cross kasi sapat na ang pagkakapako ni Kristo once and for all. Sapat na yung kanyang kamatayan sa cross once and for all at wala na tayong idadagdag pa. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya at magtiwala sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Yun. Pag pinaniwalaan mo yun, tagos sa puso mo, ang kaligtasan ay tinanggap mo. Yan. Ang linaw po niyan. Efeso 2:8. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng pag-anib sa anumang sekta o sa anumang relihiyon. Kasi kung ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pag-anib sa anumang sekta o anumang relihiyon o sa anumang Christian fellowship na katulad nito, yung membership sa church ang magliligtas sa iyo, hindi na kinakailangan, kapatid, na may Kristong bumaba mula sa langit para mamatay sa ating mga kasalanan. Sapat na ang relihiyon. Pero hindi, nakita ng Diyos kulang. Religion can make you a better person. Sabi ng James chapter 1 verse 27. Ang relihiyon na dalisay at tunay sa harapan ng Diyos ay ito. Tinutulungan ang mga ulila at ang mga balo. At iniiwasan niyang siya ay makagawa ng kasalanan katulad ng ginagawa ng mga taong makasanlibutan. So, ganun ang religion. It makes you a better person, but religion doesn't save you. Gagawin kang isang mabuti, matuwid na tao. Pero hindi yan makapagliligtas sa iyo ang relihiyon. Okay? Kasi pwedeng sa relihiyon mo nalakhan, marami kang natutunan. Pero it doesn't save you. It makes you a better person, but it doesn't save you to go to heaven. And only Jesus saves. Si Jesus lang ang tagliligtas. Kaya dito po, wala po tayong tinataas na anumang relihiyon dito.
At tinataas natin ay ang pangalan na lalong higit sa lahat ng mga pangalan, ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ikalawa, kapatid, na kailangan mong ma-receive, the second important is the gift of eternal life. Kasi kung wala ka niyan, kapatid, hindi mo mararanasan kung ano ang buhay sa langit. Itong pinakamaganda rito sa gift of eternal life. Sa John 10 verse 10. Anong sabi ni Jesus? Ako'y naparito, o ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ngunit ako'y naparito para magbigay ng buhay at ng masaganang buhay. So, dinidefine yung eternal life sa Tagalog, masaganang buhay. Hindi siya masagana na tumutukoy sa material at physical na kasaganaan. Spiritual na kasaganaan po yun. Na kung saan ang isang mananampalataya, kahit wala ka pa sa heaven, pwede mo na ring maranasan ang langit dito sa lupa. Maranasan mo na agad ang eternal life. Ano yun? Pagkakaroon ng peace of mind. Hindi dahil marami kang pera, kaya parang kampante-kampante, wala kang iniintindi. Hindi po yun. Yung peace na galing sa mundo, ang tawag doon ay worldly peace. But peace that comes from God, kapatid, yan po ay tinatawag nating heavenly peace. That is a part of the eternal life. Na wala kang pera, pero payapang-payapa ka. Ang dami mong problema, pero parang hindi ka nangangamba. Ang tiwala muna sa Lord. Wala kang pera, pero masaya ka pa din. Nakangiti ka pa din. Sa langit kasi, hindi na kailangan ang pera sa langit. Pero ba't masaya ang tao sa langit? Perfect place yun. Masaya ang tao, pero wala silang pera doon. So kung dito, wala kang pera, pero masaya ka, wala kang pang noche buena, pero feeling mo you are fulfilled. You are experiencing eternal life. Binigay sa iyo yun ni Lord nang sumampalataya ka. Nang tinanggap mo si Jesus sa puso mo, tinanggap mo rin ang eternal life. Kaya pag tinanong, ba't ang saya-saya mo? Sino ba nagpapasaya sa iyo? Si Jesus. Sapagkat si Jesus yung eternal life . Siya yung buhay na walang hanggan. Kaya nga buhay, yun ang buhay sa langit . Kasi ang langit, walang hanggan yun. Yun ang buhay na walang hanggan. Yun po yung life in heaven. Eternal life. Masaya ka. Wala kang pera. Wala kang jowa. Masaya ka din. Kasi sa heaven, hindi na po kinakailangan doon magpa-partner-partner pa. Wala na po yun . Pero masasaya ang mga tao sa heaven. Ngayon, dalhin mo yung buhay sa heaven, sa lupa. Wala kang jowa. Masaya ka. Yung buhay sa lupa, wala kang jowa, malungkot ka. Yan ang buhay sa lupa. Yung buhay sa langit, walang jowa, walang asawa, walang anak, pero masaya. Yan ang buhay sa langit . Di ba sabi nga sa Bible, di ba? Sa ikalawang buhay, hindi na kayo mag-aasawa pa at wala nang pag-aasawahan doon. Matutulad kayo sa mga anghel sa langit. Di ba? So wala na. Kaya yung kasal, Brother Mark, at Hannah, yung kasal ninyo sa December 27, panlupa lang yan. Pag kayo'y pumunta na sa heaven, hindi na kayo mag-asawa. Wala, hanggang dito lang sa lupa yun . Kaya yung mga wala pang boyfriend, ano pangalan nito? Tintin. Hindi mo maaawit ang Disyembre ko'y malungkot. Sabagat may namimiss ka. Di ba? Kasi pag naranasan mo talaga ang eternal life, perfect peace yan, perfect joy, contentment. Yan po ang buhay. Yan ang masaganang buhay. Pero katabi mo, ang daming pera, pero makita mo, bakit parang ang gulo-gulo ng isip niya? Bakit? Sa dami niya ng pera, naguguluhan siya kung saan niya gagamitin, anong bibilihin niya. Hindi siya makatulog sa dami niya ng pera. Ikaw wala kang kapera-pera, naghihilig ka pa. Sino ang may perfect peace? Yung taong naghihilig kahit walang pera.
Amen? Yan. Ikatlo is the gift of righteousness. Tayo, pag tinignan ng Diyos, wala tayong kasalanan. Ang tingin niya, matuwid tayo. Tingnan niyo yung gift na yun. Saan natin na-receive yan? Nang mapako si Jesus sa krus, kinuha niya lahat ng sin natin. Inalis sa atin ang damit ng kasalanan, isinuot sa kanyang lahat. At mula sa kanya, yung damit ng katuwiran niya, yun naman ang ipinampalit sa atin nang hubaran tayo ng kasalanan. Yung pagiging matuwid ni Kristo. Kaya nagkaroon ng divine exchange sa cross. Kaya ang message ng cross ay napakaganda. The message of God's love, ang cross. Pero during those ancient times, iba ang mensahe ng cross. It is a message of severe punishment or cruel punishment sa mga taong makasalanan. Pero sa atin ngayon ang mapako si Kristo, ang cross ay naging simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ngayon, tingnan mo natin, araw-araw tayo nagkakasala. Pero pag tinignan ka ni Lord, tinignan ka ni Father, hindi niya nakikita ikaw, si Jesus ang nakikita niya sa iyo na namatay para sa kasalanan mo. Yan po. Kaya sabi rito, Roma 5:17, how much more tayo na naka-receive ng abundant of grace, and ang sabi, kapatid, ay the gift of righteousness will reign in life through our Lord Jesus Christ. So, may gift of, kaya nga gift, libre yun. Ibinigay sa iyo ng manalig at sumampalataya ka. Kaya hindi ka na makasalanan. Matuwid ka na sa harapan ng Diyos. At ikaapat, the gift of the Holy Spirit, which is essential. Yung first three, tumutukoy, kapatid, sa ating position, spiritual position in Christ. Nang tumanggap tayo, na-save tayo, may eternal life tayo, righteous tayo before God. That is our spiritual position. Pero hindi sapat yun. Kinakailangan naman, kapatid, ay may tatanggapin ka, which is the gift of the Holy Spirit, kasi nabubuhay ka dito sa lupa. Kailangan mo yan kasi power yan. Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. And you shall be my witnesses unto Jerusalem, Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, power ang tatanggapin mo pag tinanggap mo ang Holy Spirit. Regalo ng Diyos yan para sa bawat isa sa atin. Kasi, powerless ka pa rin. Save ka, pero powerless ka pa rin. Kailangan mo ng ayuda. Kailangan mo ng comforter. Kailangan mo ng Holy Spirit para sasamahan ka sa journey mo, sa Christian life mo. Sasamahan ka ng Holy Spirit. At yung sign na tinanggap mo siya, nakapagsalita ka ng iba't ibang wika. Lengguwaheng hindi mo naman pinag-aralan. Okay? Kinontrol ng Holy Spirit ang dila mo. Hihingin nyo yun kasi promise yun ng Father sa atin. At ang nagbabaptize sa atin ng Holy Spirit, si Jesus Christ, Matthew 3:11. He is the Holy Spirit baptizer. Okay? Kaya hihingin nyo sa Panginoon yun, Lord, gift ko po yun mula sa inyo, tanggapin ko po. Sabi ng ninong ko, nasa ibang bansa, hindi daw sila makapagbigay sa akin ng regalo. Lord, ikaw po magregalo sa akin. Yung pinangako nyong baptism in the Holy Spirit. Yun. Kasi, kailangan mo yan kasi yan ang magbubukas ng pintuan para sa iba't ibang gifts pa ng Holy Spirit na magmamanifest sa life mo as a Christian. At yun, natanggap mo na yung gift of the Holy Spirit, which is the baptism in the Holy Spirit. Tumalakay tayo about the 9 spiritual gifts of the Holy Spirit. Siyam yan. Na napakahalaga. The gift of the word of knowledge, the gift of the word of wisdom. Ano pa? The gift of the word of faith. Anong love? Wala sa 9 spiritual gifts yung love. 9 fruit yun. Siyam na bunga yun. Iba yung gifts. Okay? 9 fruit of the Spirit. So, ito namang 9 gifts na ito, kapatid, ibinibigay yan kahit karnal ka.
Kahit, pag sinabing carnal, hindi ka spiritual. Hindi naman kailangan spiritual ka eh, para mapasayo yung 9 gifts. Anong church sa Bible? Ito, Bible quiz tayo. Bibigyan ko ng premyo ni Pastora Isabel ng 100 pesos. Sweetheart, tingin ka naman dito. Kasi doon sa Christmas party natin sa Gawain sa Batangas, sabi ba naman sa akin, magpaparapol tayo at magbibigay si Pastor Perdi ng 500 pesos. At ngayon naman, 100 lang naman ang aking sa kanya. Ang makakapagsabi ng church na bagamat sila ay sinasabing carnal, worldly, pero hindi sila nagkulang sa mga gifts ng Holy Spirit. Anong church yun? Okay, biaabutan kayo mamaya ni Pastora Isabel. Isulat nyo sa isang maliit na papel ang sagot nyo. Okay? Huwag kayo magbubuklat ng Bible, ha? Sulat nyo sa isang maliit na papel, lagyan nyo ng pangalan nyo, tapos iabit nyo kay Pastora Isabel. Yung una makakapag-abot kay Pastora Isabel. Tama. Kasi kung lahat naman tama, edi 100 kayo, tamis 110,000 yung labas niya. Nakabawi ako. Okay? Baka gustong dagdagan yan. Okay. Anong church yun? Carnal sila eh. Nag-aaway-away pa nga yung mga believers, nagdedemandahan sa harapan pa ng mga unbeliever. Pumupunta pa sa barangay, pareho silang Christian. Sabi ni Paul sa kanila, nakakahiya kayo, pareho kayong mananampalataya. Hindi ba dapat ayusin niya ng bawat believer na lang? Kailangan pa ang hindi mananampalataya magsasaayos ang problema ng mga believer. O carnal talaga eh. Tapos, hindi sila nagkulang ng gifts. At doon lahat tinalakay ang patungkol sa gifts of the Holy Spirit. Anong church yun? Walang sisigaw ng sagot yan. Kailangan sekreto mo yan. Okay? Ayan. Sige. Tapos, tinalakay natin ang 7 grace gifts nung last Sunday. 7 grace gifts of God. Meron pa palang panibagong gifts na ibinibigay ayon sa biyaya ng Diyos. Ano yung example dyan sa 7 grace gifts of God? Gift of administration. Katulad ng nakaraan, meron tayong Thanksgiving. Kung walang mamiminuno doon, magulo ang Thanksgiving natin. Di ba? Nakita niyo, isinaayos lahat yun. May mga program na ginagawa. Gift yan ni Lord. Kaya may nag-administer, may gift of leadership ang tawag. At meron pang gift of giving. Kung wala po, hindi nagbibigay si Lord ng gift of giving sa mga miyembro sa church, paano tatakbo ang church? Walang pera. Patay ang kuryente dahil di nakapagbayad ng simbahan ng kuryente. Di ba? Wala kasing nagbigay para sa church. Kaya para magkaroon ng sustenance ang church, ang sabi si Lord, nagbibigay ng gift of giving, kaloob na pagbibigay. O kaya naman, kung merong proyekto ang church, katulad sa December 22 ba yun? Sister Ana? Andiyan ba si Ana? Ano ba gagawin sa December 22? Pakisigaw lang, Ana? Yun, taon-taon natin ginagawa yun. Nagpapakain tayo sa mga natutulog sa bangketa, sa mga kalsada na mga tao. At usually, sinisimula ata nila alas 10 ng umaga. Dati sumasama pa ako noon. Inabot kami ng 1:00 na madaling araw sa pagbibigay lang ng pagkain doon sa mga natutulog, sa kariton. Kasi nga, pa-Christmas natin, annual. So, malaki rin po ang perang nalilikom. At para magkaroon ng participation ang church, at magamit yung mga may gift of giving, ina-announce sa congregation yan. Sino sa inyo nais mag-donate para po, ano ba ang planong papakain sa kanila? Pansit? Uy, grabe yan ha. Na-promote na.
Dati binigay nyo adobo with rice. Oo. Ngayon, yes. Depende sa mga hihipuin ni Lord. Alam mo, kung makikita ho ninyo, kaawa-awa yung iba. Dati sumasama pa ako, ginigising namin, pamilya. Natutulog lang sa tabi ng bangketa dyan sa Along E. Rodriguez Avenue. Kawawa naman sila. Di ba? So, alalahanin natin ang mga dukha. Nakuha nyo? Sa panahong ito, kahit anong meron ka, yung mga may gift of giving. Pero yung walang gift of giving, maawa na naman sa sarili mo. Magbigay. Pilitin mo magkaroon ka ng gift. Pilitin mo. Magkunwa-kunwarian ka, may gift ka ng giving. Up next natin, yun na nga, ay ngayon, ikapito tayo. Yan. Di-review ko lang po yan. Kasi nga, kailangan wag niyong kalilimutan yung mga pinag-aralang mga gifts na yan. At ang ikapito nating gifts na pag-uusapan ngayon is called the gifts of children. Ang mga bata o mga anak ay regalo din ng Diyos. Part sila ng gifts of God. Awit 127 verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak. Anong sabihin ng kaloob? Regalo. Regalo nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galang. So, ikaw at ako ay may mga magulang. Sino dito walang magulang? Lumitaw na lang sa mundong ito, wala kang magulang. Nanggaling ka sa hangin. Galing ka sa utot. Wala po. Diba? Lahat tayo ay may mga magulang o nanay na nagsilang. Kaya walang taong lumitaw sa ibabaw ng mundo na walang nagluwal sa kanya. Sino dito mga anak? Taas ang kamay ng mga anak. Yung iba nag-iisip pa eh. Isipin, nanay na ako eh. Pero ang tanong, may magulang ka ba? Pag may magulang ka, ibig sabihin ikaw ay anak. Okay, sino dito mga anak? Taas ang kamay. Ayun, yung iba, di pa tiyak kung sila ay anak eh. So, kung ikaw ay anak, ikaw ay regalo ng Diyos sa mga magulang mo. Amen po ba? Bakit ang mga anak ay tinawag na regalo ng Diyos? Sabi sa Psalm 127 verse 3, children are gifts of God. At bakit tinawag ang mga children o ang mga anak ay kaloob ng Diyos? Number one, dahil hindi po sila basta resulta lamang ng kagustuhan ng tao. Hindi sila lumitaw, o tayo mga anak tayong lahat dito, di tayo lumitaw dito dahil sa kagustuhan lang ng magulang natin. Lumitaw tayo dahil ito'y kagustuhan ng Diyos. Maraming tao gustong magkaanak. Ngunit kahit anong desire nila na magkaanak, kung hindi naman sila bibigyan ng Diyos, wala pong mangyayari. Kaya walang lumilitaw na tao dito sa mundo na hindi alam ng Diyos. Okay? Sa Diyos galing ang pagbubuntis. At ito ay regalo ng Diyos. Ano man ang pamamaraan kung bakit nagbuntis ang babae, ito man ay sa masamang paraan siya nagbuntis o sa mabuting paraan siya nagbuntis, ang pagbubuntis ay regalo pa rin ng Diyos. Hindi kasalanan ng bata ang paglitaw niya dito sa mundo. Okay? Hindi kasalanan ng bata yon. Ang ikalawa, bakit ang mga anak ay tinawag na mga regalo o kaloob ng Diyos? Dahil ang Diyos ang tagapagbigay ng buhay. Kaya tayo, lahat tayo ay mga anak. Lahat tayo ay regalo ng Diyos sa mga magulang natin. Huwag mong kalilimutan yan. Bakit ka naging regalo ng Diyos? Dahil ang Diyos ang tagapagbigay ng buhay. Ito ang paliwanag ko.
Ang bawat bata ay may banal na pinagmulan. At sino ang pinagmulan? Ang Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Genesis chapter 2, verse 7. Hiningahan ng Panginoong Diyos ang tao ng hininga ng buhay. Paano nalalaman na sa sinapupunan ay may buhay ng tao doon sa kanyang womb? Pag ito po, kapatid, ay in-stethoscope ng doktor at may pumipintig at sasabihin ganon, buntis po kayo, may buhay. Maring hindi pa siya nasaan yung tao, okay? Siya pa lang po ay isang malaking buong dugo, pero may pumipintig na doon sa buong dugong iyon. Anong tawag doon? May tawag doon, fetus, no? Yan. May buhay na siya. So, saan galing ang buhay? Sa Diyos. Kung galing sa Diyos ang buhay at ang tao ay nagkaroon ng ganoong fetus sa loob ng kanyang sinapupunan sa makatuwid, galing sa Diyos. Regalo ng Diyos sa kanya yung bagay na yan. At ikatlo, bakit ang anak ay tinawag na mga regalo o kaloob ng Diyos? Dahil hindi aksidente ang kapanganakan ng bawat isa. Hindi po aksidente ang kapanganakan ng bawat isa. May alam at plano ang Diyos bago pa isilang ang bata. At ang halimbawa natin dyan ay si Prophet Jeremiah. Sa Jeremiah 1 verse 5. Amen? Bago pa kita likain sa sinapupunan ng iyong ina, ay nakilala na kita. So, diyan po kapatid, sa ating mga binabasa, nakita na po natin agad dito ang patungkol po kapatid sa plano ng Diyos sa tao. Na ang bawat lumilitaw na tao sa mundo ay nanggaling sa Diyos. Sapagkat ang buhay ay galing sa Diyos. At ano ang plano ng Diyos sa bawat anak? Ang plano ng Diyos, tayo ang anak ay maging maka-Diyos. Yan po ang plano niya. Tayo, salamat na tupad yung plano ng Diyos sa atin. Nakakilala tayo sa Panginoong Jesucristo. Tayo ay naging maka-Diyos. Malakias 2:5. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos. So, ibig sabihin, pagpipili ang tao, Diyos ang pipiliin niya sa kanyang buhay. Pag araw ng linggo, mamili ka, anak, sa kapupunta, sa mall o sa church? Sa church po, maka-Diyos ang anak kong ito. Sa kapupunta ngayon, anak, sa Divisoria o sa church? Hindi po sa DB, ma'am, sa church. Sa kapupunta, kasama ng mga barkada mo, sa school, may meeting kayo o sa church? Sa church po. Ibig sabihin nun, kapatid, ay nangyayari yung plano ng Diyos sa bawat anak na ito ay magiging maka-Diyos. Kamayan mo ngayong katabi, sabi mo sa kanya, maka-Diyos ka pala. Kaya lahat po ng anak natin dapat sinasama natin sa church. Wag na wag niyong iiwan ang mga anak niyo na nasa bahay lang at nanonood ng TV o pinapaalaga mo sa biyanan mo. Sama mo sa church, lalo na kung medyo pwede na. Amen? Dalhin mo siya sa church. Si Pastor Jace nga, nung maliit pa yan, kasi silang nga lang yun, dinalagad namin sa church. Pinahihiga namin. Pinapaalaga namin kila Pastora Jane, kila Flor de Luna, kila Marlene. Kayo muna mag-ano dyan kasi mangangaral kami. Hanggang siya lumaki, yung si Jace. Ngayon, naging pastor na. Lumaki sa simbahan yun eh. Di ba? So, yan po. Kasi hindi iiwan. Ay, sanggol pa ito. Diyan ka na muna. Hanggang saan, bata ka pa, huwag ka muna mag-church, ha? Bata ka pa. Saka na, pagtatanda mo na. Wala na. Iba na, kapatid. Pag lumaki na ulo, tinubuan na ng sungay. Ang hirap ng putuli ng sungay nun. Di ba? Meron bang regalo ang Diyos na masama? Tignan natin. Next slide. Wala po.
Lahat ng regalo ng Diyos ay mabuti. Pakibasa nga ang Santiago 1, talatang 17. 1, 2, 3. Ba na yan? Hindi na po yan. Hindi na kasama sa Santiago 1:17. Paliwanag na po yan. Ang sabi, ang lahat ng mabuti at ganap na regalo ay galing sa Diyos. Kung isang anak ay regalo, yan ba ay regalo ng masama ng Diyos sa magulang? Hindi. Hindi magre-regalo ang Diyos ng anak sa magulang. Sisigawan lang siya nung anak. Mumurahin lang nung nanay o magulang nila at hindi igagalang ang tatay at nanay niya. Kung nakarinig kayo, nakakita kayo ng isang anak, grabe, minumura, sinisigawan ang magulang, hindi mautusan ng magulang, kausapin mo, uy, di mo ba alam na ikaw ay regalo ng Diyos sa magulang mo? Walang nireregalo ang Diyos na ganyan. Amen? Mabuti daw ang regalo ng Diyos. Kung hindi ka regalo ng Diyos, baka regalo ka ni Satanas sa magulang mo, hindi ang Diyos ang nagregalo. Okay? Sabi nga kapatid ikaw ay isang mabuting regalo buhat sa Diyos sa iyong mga magulang. Kaya maging maka-Diyos ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ikaw, anak ka ba? Sabi mo, anak ka ba? Kung anak ka, maging maka-Diyos ka. Amen? Kaya kung anak ka, hindi ka dapat lumaki na lasenggero. Karabitin mo katabi mo. Kung anak ka, hindi ka dapat lumaki na lasenggero, sugarol, drug addict, computer game addict, at cellphone game addict. At addict na sumasama sa masasamang barkada. Kundi lumaki ka na nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo na bago ang buhay, palabasan ng Biblia, laging nasa church, nagpapagamit sa Panginoon. Yan ang pagiging maka-Diyos na anak. Kaya kayo mga magulang, kung ang mga anak nyo umuwi na ng gabi pag-araw ng linggo, huwag nyo silang pagagalitan, ginabi ka na naman, lagi ka na lang nasa church. Dapat nga lagi nasa church kaysa lagi nasa barkada. Amen? Dapat laging nasa church. Kasi nga, pinapalaki mo siyang maging maka-Diyos. Tinutupad mo yung gusto at naisin ng Diyos. Yan ang plano ng Diyos. Kaya nga, pinag-iisa nga niya sa kasal ang dalawang magkaibang nilalang, babae at lalaki, para magkaroon ng anak na maka-Diyos. Yun ang purpose ni God Kaya kayo, Hana, at wala na si Mark dyan. Nasaan na si Mark? Sabi siguro na ako na siya silip. Pag nasa una, ako na siya silip limited pa lang ang invite. Siyempre, budgeted lang yung kaya hindi porke in-announce ko yun, hindi nangahulugan invited kayong lahat. Naku, kawawa naman po ito. Budgeted. Hanggang 1 million lang ata ang budget nila Budgeted daw po yung kasal nila, kaya hindi po, at saka family, more on family, tsaka intimate lang yung kanilang kasal. Okay, hindi ko ina-announce yun, Brother Mark, nasa ka man naroon ngayon. Bigla ka nawala dito sa harapan Okay? So, at least, natutunan natin na ang ating palang mga anak ay dinadala natin. Ginagamit mo yung authority mo. Anak, hindi pwede yung ganyan. Ma, dito lang ako. Kailangan sumama ka sa akin sa church. Baka kung ano na lang ang panuorin mo dyan sa TV. O kaya cellphone, kung ano lang ang panuorin mo dyan na makakasama sa iyo. Sama ka sa church. Ganun. Huwag niyong hahayaan na maiiwan sa bahay ang anak niyo. Amen? Oh. At huwag niyong hahayaan, kapatid, na ang anak niyo ay lumaki na lasenggero, sugarol, drug addict. Amen? Kaya mga magulang,
Sabi, huwag niyong pababayaan ng anak niyo na kayo nasa church pero ang mga anak niyo hindi niyo kasama. Tanungin mo muna yung katabi mo kung yan ay isang magulang. Pag sinabi niyang, oo, nasan po ang mga anak niyo? Ba't hindi niyo po kasama? Kasama ko, ituro mo. Ayan, anak ko yan, anak-anakan ko yan. Hindi kasama yung anak-anakan. Yung talagang anak mo. Okay? Tanungin mo. Tanungin mo si Chelsea kung ito ay magulang na. Baka may anak tong iba. Okay? Tanungin niyo sila. Tinanong niyo na ba? Ayaw niyo magtanong, nahihiya ata kayo eh. At pagkatapos yung tanungin niyo, nasaan ang anak mo? Nasa bahay. Ano ginagawa? Tulog pa hanggang ngayon. Sabihin niyo, gamitin mo yung authority mo bilang magulang. Bumangon ka dyan, sumama ka sa akin sa church. Kasi yan yung mandato ng Diyos sa mga magulang eh. Gawin mong makadiyos ang inyong mga anak. Pananagutan natin yan sa Diyos pagka hindi natin napalaki na makadiyos ang ating anak. Ikaapat, bakit ang mga anak ay tinawag na mga regalo o kaloob ng Diyos? Dahil ang bata ay kaloob na ipinagkatiwala lamang sa magulang at hindi yan pag-aari ng magulang. Ito, kailangan makuha ninyo yung truth na to. Ang anak natin, hindi natin pagmamay-ari sila. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa mga ito dahil galing sa Diyos yan eh. Tayo ay mga pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Ang sabi, ang magulang ay tagapangalaga lamang at hindi tunay na may-ari sa mga anak. Ibig sabihin, ang buhay ng bata ay hindi pagmamay-ari ng magulang sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng buhay. Itong patunay na hindi tayo may-ari sa buhay ng ating mga anak. Ezekiel 18:4. Ang tanong ko muna, bago natin basahin, ang anak mo ba ay may kaluluwa? Kung may tiyak yan, dahil kung walang kaluluwa yan, walang pag-iisip yan, at walang damdamin yan, at wala yang kalooban. So, magiging parang isang kahoy lang yan. Ang sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa ay akin. So, kung may kaluluwa ang anak mo, ang Diyos may-ari ng anak mo. Job 12, talatang 10, sa kanyang kamay ay ang buhay ng lahat ng nilalang. Ang Diyos may-ari ng mga anak natin. Hindi tayo, katiwala lang tayo ng Diyos. Isang regalong ipinagkatiwala lamang sa atin ang ating mga anak. Next slide. Dahil Diyos ang may-ari ng buhay, ang magulang ay itinalagang tagapag-alaga lamang. Mga magulang, taas ang kamay ng mga magulang dito. Yan, tagapag-alaga lamang po tayo. At ito ay regalo ng Diyos sa kanila na maging tagapag-alaga ng mga anak. Tayo, mga magulang, ay niregaluhan tayo ng Diyos ng regalo ng tagapag-alaga. At dahil dito, ang magulang ay may pananagutang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang tagapangalaga ay mananagot sa tunay na may-ari. At may utos ang Diyos sa pagpapalaki sa mga anak na dapat gawin ng mga magulang. Kung nakita mo ang mga anak mo ay naging sugarol, lasinggero, adik, naku po, at namatay yan, at napahamak yan, napunta sa ang kaluluwa niya sa impyerno, pananagutan mo yan bilang ikaw na magulang sa harapan ng Diyos. Anong utos sa mga magulang? Deuteronomio 6, talatang 5, at lulundag tayo sa talatang 7. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Paano raw iibigin si Yahweh? Ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Jump tayo sa verse 7. Anong sabi sa mga magulang? Ituro nyo ito sa inyong mga anak. So, ang mga magulang ay mandato, bibigyan ng mandato. Turuan ang anak na ibigin ang Diyos.
ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Amen. So yan po kapatid, ituturo daw ng magulang sa anak. At sa Efeso 6, talatang 1 hanggang 4, next slide natin, pakibasa po ng isang anak. Isang anak na kabataan na nandito ngayon. Sino po ang nais tumayo? Basahin ang Efeso 6, 1 hanggang 4. Sam, tumayo ka nga, Sister Sam. Ikaw ba si Sam? Parang kataka ka kung ikaw nga si Sam. Tinawag ko siya, parang, ba't ako? Ba't ako? Ba't hindi sila? Ikaw nakita ko dyan, Sam. Sige, basahin mo yan. Marunong ka magbasa, Sam, ano? Anong year mo na? Grade 8 po. Grade 8. Marunong na magbasa. Okay, sige. Sige, basahin mo. Efeso 6, 1 hanggang 3, MBB. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapag ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Next slide. Efeso chapter 6 verse 4 MBB. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Yun, no? Ang ikalawang tungkulin ng magulang, una, turuan, ibigin, mahalin ng Diyos ng una sa lahat. At ikalawa, palakihin nyo silang may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Yung mga naririnig nyong pangangaral dito, sinishare nyo. Kayo yung number 1 discipler ng inyong mga anak. Ibinabahagi nyo sa kanila ang salita ng Diyos. Okay? At dito, sa mga anak na narito, nakita natin ang sikreto kung paano hahaba ang buhay mo. Amen? Hindi lang mag-exercise tayo tuwing umaga, hindi lang yun. Okay? At kumain ka ng mga pagkaing hindi makakapagdulot ng sakit sa iyo. Kundi kasama din pala, kung gusto nating humaba ang buhay natin dito sa mundo, kailangan mong igalang ang iyong ama at ang iyong ina. Respetuhin mo ang mga magulang mo. Anong resulta? Ang sabi, hahaba ang buhay mo dito sa lupa. At giginhawa ang buhay mo. Kaya kung ang mga magulang ninyo, hindi nyo sinisigawan, lalo na itong darating na Paskong ito, dapat ititreat nyo ang mga parents nyo. Amen? Inaabutan naman ninyo, bigyan nyo ng pamaskong handog ang inyong mga magulang. Amen? Kung wala rito ang nanay, tatay ko, nasa probinsya, magpadala ka sa kanila, kapatid. Nang nilibre ka ng kapwa mo kapatid sa Panginoon, galante ka, pero sa magulang mo, hindi ka galante. Dapat naging galante ka sa magulang mo. Amen? Para guminhawa, umunlad ang buhay mo at mahaba ang buhay mo dito sa lupa. Yan ang sikreto ng paghaba ng buhay. Huwag niyong gagawing maid, katulong ang mga magulang niyo, tagapag-alaga lang ng mga anak mo. Ma, ito sa mga anak ko, saluhin mo. Yes, bahala ka na dyan. At ako'y magmamasyal. Huwag ganun. Huwag niyong gagawing maid ang inyong mga nanay. Amen, mga kapatid. Sama ninyo kung may lakad kayo. Si Jace nga, nag-iisa naming anak noon eh. Kahit sa kaming lakad, sinasama namin yan. Minsan ayaw lumakad, gusto nagpapakarga. Kita naman yun, laki ng tao, di ba? Nung bata yan, ganyan niya, ang lusog-lusog niyan. Gusto sa mama niya kakarga, kinakarga ni Isbel, kanitliit ni Isbel. Talaga namang halos. Naglalakad kami sa luneta, nagpapakarga. Hihiga sa kalsada pag ayaw kargahin. Ganyan si Pastor Jace nung maliit pa. Makamama.
Kasi ako sa akin, pinapalo ko kasi lagi yan eh. Kaya hindi, pag kargahin ko, ayaw sa akin, gusto sa mama niya kakarga. No? Yan. So, mahalaga po yan, kapatid, para guminhawa at humaba ang buhay natin sa lupa. Amen, mga kapatid? Oh. Kaya, lamnadis. Okay? Bago magpasko, padalhan mo si mama mo. Regaluhan mo si mama mo. Amen po ba? Eat it after this Sunday service. Kung nandito si mama mo, mapunta tayo sa Manila Hotel. Ba't gagawin doon? Kakain lang tayo doon. Kakain lang pala. Manila Hotel pa. Aba, siyempre, mother ko yan eh. Father ko yan eh. Di ba? Amen? Ganun po. O yung mga tumanggap na ng 13-month pay dito, kalimutan mo na magulang mo. Hindi ba sila nakaka-receive? Amen, kapatid? So, importante lahat yan na ating mga tinatalakay patungkol sa role ng mga magulang at sa role ng mga anak. Gift ni Lord yan. Sa Bible, another quiz, ikalawang quiz. Kung kayo ay tatanggap ulit kayo ng 100 pesos mula kay Pastora Isbel, kabawi na ako. Another 100 pesos, yung una makakapagsabit na nakalagay sa isang papel, na ganyan ang pangalan nyo. Sino-sino ang mga naging walang anak? Ang tawag doon, may... baog yan, tama. Yung mga baog na mga babae sa Bible na nagkaanak. Imposible silang magkaanak eh. Lalo na, yung isa, ito example na, si Sarah. Yeah, wag yun ang sagot yun ha. Si Sarah, baog yun, imposible. 90 anyos na. Sira na yung mga balon-balunan nun. Tuyo na yung womb nun, pero nagkaanak pa. Kasi pagka ang Diyos binigyan ka, walang imposible sa Diyos. Kasi galing sa Kanya yun eh. O, sino sa mga matanda na, except ang sagot kay Sarah, dapat ay makaapat kayo? Ayan na, tumarapit tayo. Pagbibigyan ng mikropono. Oo, siyempre. Walang gagamit ng baka cellphone, bukas agad silang cellphone. Huwag kayong mag-google. Huwag din kayong mag-a-ask sa chat GPT. Magtatanong kayo doon. Sino-sino ang mga baog na nagkaanak sa Bible? Ang na-research ko, 6 yan. Pero 4 lang ang hinihingi ko. Pero isa, nabigay na si Sarah eh. Sino yung 4 at magbigay kayo ng pangalan kay Pastora Isbel? Unang-unang, lalagyan mo ng oras pag inabot sa'yo. Walang hahanap. At bawal magtanong sa katabi. Okay? Huwag kayong magtatanong, si Pastor Philip. Huwag kayong basta lalapot kay Pastor Philip, ha? At si Tito Roay. Yan, mga, palabasa yung mga yan, eh. Okay? Okay. So, yan po, mga kapatid. Yan. Tapos na tayo. Tapos na pala. Kasi, ang tinukoy ko about children, gifts ni God yan. Ayan, pumalik si Mark. Yan. Sorry kanina, Mark. In-announce ko naman eh. Yan. Buti lang na-announce ko na ito ay intimate at family. Kasi kasal nila sa December 27. Ano nga kayo? Tayo nga kayo para at least malama. Ano kayong dalawa? Yan. Itong dalawang ito ay harap kayo sa kanila. Ikakasal na po sila. Kaya yung mga may crush dyan kay Hannah, sorry po, taken na po siya. Yung mga nagpapakamatay para kay Mark Pereño, sorry na po, taken na po sila. Sila po ay kakasal natin sa Friday, no? Saturday ba yun? 27? Hindi ba Friday yun? Saturday pala yun. Oo nga pala, ang 26 pala, overnight nga pala, no? Okay. 27.
Saturday. Anong oras yon? Pero hindi ko na babanggitin yung lugar. Bahara silang maghanap dito sa buong Metro Manila kung saan yun. Okay? Ayan. Ilang taong ka na, Hana? 27 po. Uy, 27. Ikaw? 30. 30. O, mga maedad na sila. Nung ikasal kami ni Pastora Isbel, naku, nagalit na si Pastora. Ayaw pabanggit yung edad niya. Nakabawi ako ngayon ng dalawa. Kahapon doon sa Christmas party sa Batangas ang gulat ko, sabi bro, bibigyan ko ng regalo ni 500 pesos si Pastor Ferdy. Sabi, talaga to. Okay? Sige, pinapakat na ako. Baka iba pa masabi ko daw. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. At tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Kung nandito ang anak mo, pwedeng lapitan mo at siya ay patungan mo ng iyong kamay. Yung anak mo. Nandito yung magulang kayo, lapitan ninyo yung anak nyo na nandito. Patungan nyo ng inyong kamay. Kasi i-bless po natin ang mga anak nyo. Okay. Lumibot kayo. Sam, umalis ka dyan. Hanapin mo si mama mo. Nariyan lang yan. Baka nasa itaas. Ayan na. Tumatakbo na. Ayan. Sige. Arlene, ito yung anak mo. Ayan. Praise God. Ayan. Patungan nyo ng inyong kamay ang inyong mga anak. Tayo magpipray. Kung wala man dito ang anak nyo, ikaw ang mag-represent. Ipatong mo ang iyong kamay sa sarili mo. Sabihin mo, Lord, I represent my children. Kung isa lang siya, kung lalaki, I represent my son o I represent my daughter. Isang awit muna tayo. Huwag niyong aalisin ang kamay niyo. Sa inyo. Panginoong Diyos naming buhay at makapangyarihan sa lahat. O Diyos, akin pong isinalaysay sa kanila ang isa po sa iyong mga regalo sa mga magulang ay ang kanilang mga anak. Salamat po sa pagbibigay po ninyo ng mga anak na ito sa kanila. At hinihiling ko po sa inyo, basbasan mo ang kanilang mga anak. Ang iba na nandito ang anak nila, nakasama nila, na naglilingkod sa iyo, at ang iba'y marahil ay may mga ibang pinuntahan o naiwan lamang sa bahay. San man sila naroroon, O Diyos, ipinapatong ng bawat magulang ang kanilang kamay sa kanilang mga anak. At kanilang dinideklara na giginhawa at magkakaroon ng mahabang buhay ang kanilang mga anak na ito. Pagpalain mo po ang buhay ng kanilang mga anak. At tulungan mo po, O Diyos, na nawa ay maging successful sila sa mga pinili nilang tatahakin nila sa buhay. Aba, Father, nawa ang mga anak nilang ito ay makakilala sa iyo saan man sila naroroon. Makapaglingkod sa iyo ng may buong katapatan. Ang mga anak nilang ito, O Diyos, ay mag-serve sa iyo from the bottom of their heart. At sila nga po, Aba, Father, ay tunay na maging mga makadiyos. Ikaw ang pinipili
sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Purihin ka, luwalhati sa iyo. At bawat isa sa amin ay mga anak din po ng aming mga magulang. Basbasan mo po, Panginoon, ang aming mga magulang saan man sila naroroon. Maaaring yung iba ay namatayan na ng mga magulang. Gayon pa man, O Diyos, kami lumalapit sa iyo, Panginoon. At nagpapasalamat sa iyo, binigyan mo kami ng mga magulang na sa amin ay umaruga, nagpalaki, nagtiyaga sa amin. Hindi kami magiging ganito kung hindi dahil sa kanila. Salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At yung mga magulang na buhay ngayon, Panginoon, pagpalain mo rin ang buhay nila. Tulungan mo sila maging masaya, lalo na po sa pagsapit ng kaarawan ng aming Panginoong Hesukristo sa darating na 25 ng Disyembre. Tulungan mo po ang bawat pamilya ay magkasama-samang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Sama-sama po sila, O Diyos, na nagpapagamit sa iyo. Purihin ka, luwalhati sa iyo, at dakilain ang iyong banal na pangalan sa kanilang buhay. Salamat sa mga gifts na ito, gifts of children. At yung iba pa po, Lord, na wala pa pong anak, bagamat kasal na, Panginoon, ay pagkalooban mo rin sila ng regalo ng mga anak. Bigyan mo po ng mga anak ang mga kapatiran namin, mga bagong kasal. At tulungan mo, O Diyos, na mapalaki nila ang magiging mga anak nila bilang makadiyos. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. At ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord.